na! Eto na po yun guys, yung tinatawag nating unity. Dahil pinagtanggol po guys ni former Senator and Attorney Leila de Lima itong si PBBM. Yes guys, tama yung narinig nyo. Kung noon, lagi nating naririnig yung about sa history ng father nila, martial law, corruption, mamamatay tao, at kung ano-ano pa. Ngayon, tila na bago na ang ikot ng mundo. Dahil isa na po sila guys sa nagtatanggol at hindi pabor sa ginagawa ni Digong kay PBBM. Kasi alam na ni Dilima kung bakit tinatawag na bangag, bakit nagtatatag sila ng kodita, bakit tinatawag niyang adik, itong si PBBM. Alam niya na guys yung rason. Act of desperation kasi gusto nilang maupo itong si Inday para mapatalsik si PBBM at hindi na matuloy ang ICC. Yun po yun guys. Pakinggan natin pakinggan natin. Hindi pwedeng hindi niya talaga pananagutin yun. Hindi pwedeng walang accountability at naaamoy na siguro niya yan. Yung katapusan ng investigasyon, ng preliminary investigation ng ICC and the looming warrant of arrest. And that's probably one of the major reasons kung bakit yung kanyang speech no February 28 na practically calling for coup d'etat, practically calling for uprising, and then calling the current president as a drug addict. Sa tingin ko, act of desperation yan. Sa tingin ko, yun ang rason. Yun, kung bakit ginawa niya yun, yung kanyang very, very incendiary speech. Dahil nga dyan, na natatakot na siya, na malapit na nga siguro na dapat harapin. Yung kanya, the day of reckoning. He must confront that. So, despite yung kanyang, yung kanyang posturing na nagtatapang-tapangan, pero I think natatakot na rin siya. Yan. Yan guys, act of desperation na ang ginagawa ngayon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kahapon nga lang guys, merong isang padre na inimbitahan nila sa hakbang maisug sa Central Luzon. Ano yung ginawa? Puro mura, puro panlalait. Diba? Padre ba yun? Totoong obispo ba yun? Kaya nga yung ginagawa nila ngayon, act of desperation. And you know what guys, they're running out of time and out of context na kasi wala na silang ibang maisip na ipupukol kasi lahat ng bala nila, binala na nila kay PBBM, tinira na nila, inubos na nila. Pati yung pinakamalaking kanyon, tinira na nila kay PBBM. And then walang nangyari. Diba? Kasi nagko-calling sila sa sa People Power the Third para patalsikin itong si PBBM. Kasi ang ginawa nila, una nang hihikayat dito sa Mindanao, sa Visayas, and then ngayon sa Luzon. And kala nila guys, yes, kala nila, mapapatalsik nila ang Pangulo nang dahil sa pag-iimbita nila doon. Pero hindi guys, sawa na po yung tao sa ganyan. Even former Senator Leila de Lima, napansin niya na yung ginagawa talaga nila Digong is act of desperation. So, imagine that guys napapansin ko, nasa panganib ang buhay ng ating Pangulo. Feel ko lang guys kapag naubusan na ng concept, itong kabilang kubol, 'di ba? Baka pwede nilang ipa-assassinate itong si PBBM. Wag naman sana. Kasi 'di ba, once na kunyari lumabas yung formal formal arrest warrant, 'di ba? Wala nang magagawa diyan ng presidente. And by the cooperation of Interpol, huhulihin talaga itong si Digong. Yan po guys yung kinakatakot nila Duterte ngayon. Kaya nga guys, kung mapapansin nyo, pagkatapos ng pagsisiwalat ni Trillanes noong December na ang ICC tapos nang mag-imbestiga, and by the middle of the year ay baka lumabas ng formal arrest warrant or kondima, nandito na yung ICC, tinitiktikan sila, 'di ba? Simula po nun guys, nagsimula na din yung hakbang maisog prayer rally. 'Di ba? Hindi lang prayer rally yung once in a blue moon natin makikita, bagkus yung prayer rally nila guys every month. 'Di ba? Month of
January sa Davao, February sa Central Luzon. Ay, tama ba ako? Doon sa may Luzon yun, guys. Yung sa Liwasang Bonifacio. Pangatlo, sa Cebu. Tapos sa Tagum. 'Di ba? And alam ko naman, guys, na ngayong paparating na Mayo, meron pa yan. Papadami pa ng papadami. And yung mga nag-speech doon, guys, paulit-ulit lang din. 'Di ba? Makikita mo yung kanilang mga pagbumuka na itong si President Marcos, hindi totoong presidente ng bansang Pilipinas. 'Di ba yung mga gano'n na mga paninira nila, 20 pesos na bigas, paulit-ulit lang, kaya nga ubos na yung kanilang bala. So ngayon nga po, guys, dahil nga hindi na nga ata talaga mapipigilan and talagang naaamoy na, kagaya nga ng sinabi ni Trillanes na 50 active and former PNP official. Mayroong communication, negotiation between the ICC and the PNP National Police in the crimes against humanity. 'Di ba? Alam niyo na, guys, yung ibig sabihin ni Trillanes. Kaya nga ako lang sa totoo lang, guys, napapansin ko na papalapit na ang ICC, even the people sa survey. 'Di ba? From 30% up to 58.7% yung mga naniniwala na dapat yung ICC papasukin sa bansang Pilipinas, mag-imbestiga dito against sa crimes against humanity. 'Di ba? Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, guys, hindi na nga talaga nila mapipigilan ang nakatadhana. Kahit yung posturing nila is talagang atapang-atao, talagang nangangatog na din yung mga yan. Pansin nyo si Harry Roque, yung siniwalat niya yung tumawag si Digong, 'di ba? Na anytime baka hulihin ako dito. Ano yung nangyari? Nag-shaken sila, 'di ba? Na anong klase yan? Kala ko matapang ka. Bakit natatakot ka? Sa ICC, natatakot kang makulong. 'Di ba? Kaya nga, yung gustong gawin ni Roque, magsulat ng formal complaint itong si PBBM na hindi niya pwedeng papasukin ng ICC. Ayaw niya ng verbal. 'Di ba? Kasi nga, nafe-feel nila na alam ni PBBM ang nangyayari dito sa ongoing process ng ICC. You know what, guys? It's part of a political strategy na sasabihin niya, keeping denial na hindi natin papapasukin yan. Kasi, guys, once na sinabi niya na papapasukin or imbestigahan, pwedeng tumakas yung mga yan. Or else, mas worse pa yung gagawin nila. 'Di ba? So, it's part of political strategies na na talagang planado yung kahit maliit lang yung hakbang nila, step, yung lakad nila, at least sure ball. 'Di ba? Sa desisyon ko hindi pwedeng padalos-dalos. Dapat pinag-iisipan ng mabuti. 'Di ba? Kaya nga mantakin nyo, guys, sasabihin ko sa inyo, si President Marcos, one of the author, one of the signatories ng ICC nung nag-a-apply pa lamang po tayo dito sa Rome Statute bilang maging miyembro ng ICC. Isa po siya sa mga pumirma. And then, ano yung nangyari? 'Di ba? 'Di ba? After niya magpirma, nung senador siya, and then ngayon na presidente siya, hindi siya makikipag-cooperate. Ang hypocrite naman, 'di ba? So, yan, guys? Political strategy lang yan. Alam niyo naman na itong ating presidente, pro-life, pro-people, pro-justice. Hindi niya naman ata hahayaan na walang hustisyang makakamit itong ating mga kababayang Pilipino sa pagdurusa na ginawa ng dating administrasyon. Kaya nga, guys, if you are into politics, dapat marunong kang magbasa. Kasi kapag hindi ka marunong magbasa, talo ka. 'Di ba? Yung magbasa ng kanilang galawan. Kasi itong si Digong, sulong abante. Hindi natin malaman kung ano nga ba yung kanyang real decision. Mantakin nyo, sa unang prayer rally, sabi niya, may presidente tayo, adik, bangag, nagpupulburon, nasa PIDEA. Nung speech niya naman doon sa Cebu, sinabi niya na, wala, hindi ko sinabi yan. 'Di ba? Sulong. Tapos aabante, tapos sinabi niya na, itong si PBBM, kung ano-ano yung ginagawa, hindi marunong. 'Di ba, mga ganyan. Tapos bigla lang niya sasabihin, hindi ako kontra sa ginagawa ng administrasyon. See? Dapat marunong kayong magbasa kapag nasa politika. And yan po ang ginagawa ni PBBM. Binabasa niya, guys, ang bawat galaw nila. Kumbaga, kinakalkula na. Alam na nila yung magiging posibleng pros and cons. Kaya nga hindi sila masyadong open up dito kapag every time na tinatakal ng ICC. Pero pansin nyo naman, guys, sa kanyang movement.
'Di ba? Yung Department of Justice natin ngayon, si Secretary Boying Rimulya, nagsabi na muli nilang papabuksan. I-open nila kung pwede ulit tayong makimiyembro dito sa ICC. So, imposible namang sabihin niya ni DOJ Secretary Boying Rimulya nang walang basbas ni President Marcos. 'Di ba? You all know that, guys, na it's part of political strategy na ginagawa ni PBBM. So, anyway, yun lamang ho, guys. At that's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.